Isang mapagpalang araw po sa mga kapatid namin dyan sa Iglesia ng Blessed in Christ by Grace Church, Maligaya. Ako nga po pala si Pastor Walter Arandia Jr., Associate Pastor ng Tansa, Cavite. Binabati po namin kayo ng Happy 32 years anniversary sa kabutihan ng Diyos sa inyong iglesia at sa inyong mga buhay. Bago nga po pala tayo manalangin, inaaniyahan ko po ang bawat isa na makibukas sa aklat ng Salmo. Chapter 9, verse 1 and 2. Sige po, atin po siyang basahin. Panginoon, buong puso kitang pasasalamatan. Ikukwento ko ang lahat ng inyong ginawang kahanga-hanga. Magpapakasaya ko dahil sa inyo kataas-taasan Diyos. Aawit ako ng mga papuri para sa inyo. Tayo po'y sama-samang manalangin, pasalamatan ng Diyos sa kabutihan niya sa loob ng 32 years sa inyong mga buhay, sa inyong iglesia. Sige po, tayo pong lahat ay pumikit at time-team na manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, na may likha ng aming mga buhay. Nagpapasalamat po kami sa napakabiyayang umagang ito, Lord God. Sa buhay, Lord God, na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Karapat dapat lamang, O Diyos, na ikay maluwalhati, madakila, maparangalan ng iyong banal na pangalan. Panginoong Diyos, sa amin pong paglapit sa iyo, sa umagang ito, Panginoon, hindi po lingid sa iyo ang laman ng aming mga puso't isipan. Patawad po sa aming mga nagawang pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa. At nais po namin lumapit sa iyo, at nais po namin magdiwang sa umagang ito, Lord God, na mayroong malinis at tapat na puso sa inyong banal na harapan. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kapatawaran, sa iyong habag na walang hanggan, sa iyong pag-ibig na sukdulan. Salamat po, Ama, sa umagang ito. At sa umagang ito, Lord God, kami po ay lubos na magpapasalamat sa iyo, Lord God, sa kabutihan na ginawa mo, Lord God, sa Iglesia ng Maligaya, sa loob ng 32 years to, Lord God, na iyong dakilang katapatan sa Iglesyang ito. Panginoon, salamat kaya, Lord God, na akin pong ipinapanalangin ang Iglesyang ito, Lord God, na ingatan at patuloy, Lord God, na pagpalain mo pa, Panginoon, ang iglesyang ito, Lord God, samahan ang aming pananampalatayang ito sa iyo lamang po, Panginoong Hesukristo na nakatuon. Salamat, Lord God, pagpalain mo ang iglesyang ito at patuloy, Lord God, na lumago at patuloy, Lord God, na lumakas at patuloy, Panginoon, na ang pangalan mo ang siyang patuloy, Lord God, na maluwalhati at madakila sa iglesyang ito. Salamat, Lord God, sa loob ng 32 years na pag-iingat at pagsama mo at patuloy pa, Lord God, na sasamahan at iniingatan mo at palalaguin ng iglesyang ito dahil sa iyong dakilang katapatan. Salamat po, aming Ama. Ang kapurihan at kaluwalhatian ay ibinabalik po namin sa iyo, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sama-samang panalangin na may paggalang at pagpapakumbaba sa aming mga puso. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos at magdiriwang sa umagang ito sa katapatan ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless you all po, mga kapatid. Happy 32nd anniversary po para sa ating lahat. At ngayong araw po, kunin po natin ang pagkakataon para tayo po ay magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Dahil ang Blessed in Christ by Grace Church ay sinamahan niya sa loob ng 32 taon. Kaya naman, anuman yung ating dinanas, anuman yung ating daranasin pa, alam natin na kasama natin ang Diyos. At ngayon po, sa ating pag-aawitan, sa ating pagpapalakpakan, sa ating pagsasayawan, ibigay po natin sa ating Diyos. Gawin po natin pagpapasalamat ang lahat ng ito para sa ating Diyos. Dahil pinakita niya ang kanyang kabutihan, pinakita niya ang kanyang pagmamahal, ipinaranas niya sa atin na tayong kasama niya sa loob ng 32 taon at sa mga darating na taon pa. Kaya naman, kagaya ng sabi sa unang Tesalonica, Kabanata 5 at talata 18,
tayo ay magpuri sa lahat ng panahon at pagkakataon. Kaya naman po, bigyan natin ang ating papuri, ang ating pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa Diyos ang papuri, magpakailanman. Become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. There is nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You are living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetness of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetness of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Oh,
us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Purihin ng Diyos sa ika-32nd anniversary ng Church. Samahan niyo ako sa panalangin. O Diyos, salamat po sa iyong patnubay, salamat sa iyong protection, salamat sa iyong pagpapala, sa Blessed in Christ by Grace Church na ngayon kami ay nagdidiwang ng ika-32nd na anniversary nito. Dahil po sa inyong pagpapala, dahil po sa inyong pagkalinga, sa mga lahat ng manggagawa, sa lahat ng mga pastor, sa lahat ng mga workers, ang church na ito ay patuloy na lumalago, patuloy na nagiging tapat sa iyo, O Diyos, at patuloy na isinasagawa ang ministry na iyong iniatang sa balikat ng iglesia. Salamat po sa lahat ng mga sangay ng Blessed in Christ by Grace Church. Ito dahil sa iyong katapatan, Panginoon, kaya nakapag-establish ng maraming branches ang iglesia ito. Salamat, O Diyos, sapagkat sa mga nakaraang panahon, napatunayan na ikaw ay tapat sa pagkalinga sa iglesia ito. Umabot kami ng ika-32nd anniversary dahil sa iyong katapatan. Kaya pinupuri ka po namin, tinataas po namin ang iyong pangalan, ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng parangal, sapagkat worthy ka, Panginoon, sa lahat ng mga ito. At sinasamba ka po namin, O Diyos, sapagkat kayo walang katulad. Naranasan namin, nakita namin ng aming mga mata ang iyong pagkilos sa buhay ng iglesyang ito. Pagkilos sa buhay ng bawat isang mananampalataya at sa pagkilos mo sa mga nakaraang mga taon na hanggang ngayon ang Blessed in Christ by Grace Church ay patuloy na lumalago. Ito, Panginoon, ay dahil sa iyong katapatan, ng iyong mga provision, sa iyong patnubay na hindi matatawaran, at sa higit sa lahat, Panginoon, sa pagkilos mo sa bawat isa na tupdin ang iyong inutos na ibalita ang kaligtasan kay Kristo. Salamat, O Diyos, sapagkat ang 32nd anniversary na ito ay patunay at ebidensya na ikaw ay patuloy na kumikilos sa iglesia ito. At salamat na patuloy mong iningatan ang bawat isa na patuloy na naging tapat sa pagsamba sa iyo, Diyos.
at pagtupad sa iyong utos na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga pusong walang Kristo. Kaya ngayon, Panginoon, kasama mo ang lahat ng iyong mga anak sa pagdiriwang ng ika-32nd anniversary ng church na ito. Patuloy mo, Panginoon, na ingatan ang iglesia nito hanggang sa ma-fulfill mo ang plano mo sa iglesia nito. Salamat sa bawat isang patuloy na nagtatyagang sundin ang iyong utos na i-share ang gospel. At ngayong araw na ito, sa aming ika-32nd anniversary, muli nais naming lalahanin na sa nakaraang ilang mga dekada, Panginoon, ay naging tapat ka. At nararapat lamang na ikaw ay pasalamatan, na ikaw ay papurihan, bigyan ng karangalan, at luwalhatiin ang iyong pangalan at higit sa lahat, Panginoon, ibigay sa iyo ang nararapat na pagsamba sa Diyos na katulad mo, na walang katulad, O Diyos. Salamat po. Tanggapin mo po ang aming papuri, ang aming pagluwalhati at pagsamba sa araw na ito dahil sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig at sa iyong mga pag-iingat. In Jesus' name, Amen. Sige po, samahan po niyo ako. Tayo po yung mananalangin. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. For 32 years ay tapat ang Diyos at patuloy na magiging tapat sa atin. Tayo po yung mukod at tayo po yung manalangin. Amang banal, Diyos sa dakila, pinupuri ka namin, Panginoon. Lord, salamat sa katapatan niyo. Salamat po sa 32 taon na yon, Panginoon, na sinamahan mo kami. Pinagtagumpay mo po kami, Panginoon. Ang church na yung tinubos ng iyong banal na dugo. Lord, salamat po, o dakilang Diyos. Dalangin namin na kami, Panginoon, ang mga tinawag mo ay patuloy na magpuri, magpasalamat, sumamba sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw, Panginoon, ang siyang tunay na nagmahal sa amin at patuloy na magmamahal. Amang banal, Diyos na dakila, sa iyo po namin pinagkakatiwala, O dakilang Diyos, ang buong Blessed in Christ by Grace Church. Ang bawat bahagi nito, Panginoon, sa iyo namin itinataas, O dakilang Diyos, kung paano mo kami pinagtagumpay, Panginoon, sa maraming taon, Panginoon. Lord, dalangin po namin, O dakilang Diyos, iba yung pagtatagumpay, iba yung pagsama, Panginoon, ang ipagkaloob mo, O Diyos. Samahan mo po kami at huwag pong hayaan, Panginoon, na mapagod ang iyong mga anak upang ipagpatuloy, Panginoon, ang nasimulan, ang pananampalataya, Panginoon. At habang hinihintay namin ang araw na yon na ikaw ay muling magbabalik, patuloy kaming magpupuri, O dakilang Diyos. Samahan mo po, Panginoon, ang iyong church na iyong minahal, Panginoon. Patuloy mong palaguin ang bawat isa. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin. Ang mga kabataan, ang mga young people, Panginoon, na sa kanilang paglaki, Panginoon, hindi po nila makalimutan, O dakilang Diyos, na sila'y tinawag mo, Panginoon, at hinuhubog mo dito sa church na ito, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa mga manggagawa. Salamat sa mga pastor, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na ginagamit mo. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa CDC, Panginoon, sa CY Ministry, Panginoon. Lord, dalangin po namin. Pumili ka po, O dakilang Diyos, na mga maglilingkod, magpapastor, Panginoon. O Diyos, at ihanda mo ang church na ito, Panginoon, para sa araw na yon na ikaw, O Diyos, ay muling magbabalik. Salamat po, Ama. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bawat isa, Panginoon, O Diyos, na tinawag mo. At maging sa simula, Panginoon, mga mananampalataya na tinawag mo, Panginoon. Lord, salamat sa kanila dahil sila'y nagpatuloy, Panginoon, upang makita namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan. Lord, thank you. Thank you, Lord, for 32 years at patuloy na dalangin namin na iba yung taon pa ang idagdag mo sa church. Idagdag mo, Panginoon, ang pananampalataya ng bawat isa. Salamat po. Ito po ang aming panalangin na may pagpupuri, pasasalamat, pagsamba sa nag-iisang Diyos na siyang may likha ng lahat ng bagay. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless po.
Colossians 1, verse 3 to 5. Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama na ating Panginoong Hesukristo. Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Blessed anniversary po sa ating lahat. Pakibati nga po yung katabi nyo ulit ng blessed anniversary. Ayan, napakasarap pakinggan. Pinagpala tayo ng Diyos. Pinagdiriwang natin ang kabutihan ng Panginoon. Una po, puri at pasasalamat sa Diyos sapagkat siya ang nagtatag ng kanyang iglesia dito. Walang sino mang tao ang nagpasimula ng iglesia maliban sa ating Panginoong Jesus. In fact, pinayaran niya ng kanyang buhay ng lingguhan. Pinili niya tayo hindi ng pilak at ginto, kundi ng kanyang sariling buhay para maitatagpo ang kanyang iglesia. Kaya salamat sa Panginoon at naging kabahagi tayo. Sino ba ang tunay na miyembro ng iglesia? Hindi po ba yung mga taong tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon nila at tagapagligtas? Kaya kung kayo po ay nagpasya na tayo sa ating buhay na tanggapin ng pasimula ka lamang na siya ang ating magiging Panginoon tagapagligtas. Kayo po ay nabilang sa iglesia at tayo kasama sa pagdiriwang sa ngayon. Salamat nga po na sa mga lahat po na naging kabahagi at patuloy na sumasamba at pupuri po dito. At yan nga rin po yung ating nais na bigyan ng pansin ngayong pong umaga. So tingnan po natin yung ating pong slides. Una po, sabi nga po ay ang ating pong pinakatema ay Christ and His Church. Salamat po sa 32 taon na pasasalamat ng Iglesia sa Panginoong Jesus. Yan po ang sabi. At yun na pinagin natin kanina, siya ang nagtatag, siya ang patuloy na nangunguna, siya ang pastor ng kanyang Iglesia. At siya pa rin po siya ang naghihintay sa atin para maging tinatawag po na lalapit ka sa pagdating ng araw sa kanyang kaharian. By the way po sa ating pagdiriwang ngayon, kagaya po kanina na sabi ko na parang nasa langit na po sa ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. At ito po ay palang pasimula na walang hanggan nating pagpupuri sa ating Panginoon. Tingnan po natin yung ating text na yung araw na ito sa ating anniversary. Yung po ay patatagpuan natin sa unang Thessalonica chapter 5 verses 16 to 18. Yan po. Pili po ba basahin natin ulit para malagay natin sa ating isip at puso? 1, 2, 3. Maganda rin tayo ngayong nalang. Lagi tayo purihin po ang Diyos. Sana po may memorize natin. Meron kanina rito tumayo si Brother Ray. Memorize na pala niya yan. Itong mga talatang ito. So, tatlong bahagi lang po nais natin bigyan naman si dito. Unahin po natin yung lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Tapos ay lagi kayong manalangin. Tapos magdalang kayong lagi. So, tatlo po yung ating gusto share. So, unahin po natin yung pagpasalamat kayo sa Diyos sa ibang sabi po, sa lahat ng pagkakataon. Ang Diyos po, di po ba Panginoong Jesus naghahanap ng mga taong magpapasalamat sa Kanya? Naalala niyo po, meron 10 may sakit yung kitongin sa Biblia, pinagaling ng Panginoong Jesus. Tapos, isa lang yung bumalik. Tapos, sasabi ng Panginoong Jesus, nasaan na yung siyam?
Di po ba? So ngayong umaga, salamat po na narito tayo kahit na hindi naman marami na rin, pero kumpara sa maraming mga tao sa mundo, ilan nila lang po tayo sa tunay na bumalik at nagpapasalamat na sa Panginoon. At yung pong pagpapasalamat sa Diyos, madali, lalo na kung marami tayong mga pagpapala. Ngayong umaga, marami tayong dapat pagpasalamat sa Diyos sa iglesia nito. 32 years na nga naman. So, napakaraming pwede nating alalahanin at ipagpasalamat sa Diyos. Abangan niyo po yun sa ating online sa next week. Pero, minsan mas mahirap magpasalamat pag mayroong mga suliranin sa buhay. May mga pagsubok, may mga kabigatan, may karamdaman. Kung nawawalan tayo ng panggastos araw-araw, mas mahirap magpasalamat. At parang hindi nga dugma. Hindi man natin pwedeng sabihin sa Diyos na, Panginoon, salamat ngayong umaga kasi wala kaming makain. Hindi nga pwedeng gano'n, di ba? Hindi nga pwedeng sabihin sa Diyos, Panginoon, salamat at mayroong problema sa aming pamilya. Abay, mahirap yun. Di ba? Pero sabi diyan, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kaya dapat po ang isang iglesia tayo, isang kabilang sa pamilya ng Diyos, marunong siya magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Kung meron siyang problema, pwede sabihin, salamat po Panginoon, kahit may problema sa aming pamilya, kasama pa rin namin kayo. Di po ba? So pwede ka pa rin magpasalamat. Salamat Panginoon na kahit na kapos kami sa pangangailangan ngayon, napakatataas ng mga bilihin. Salamat, ang inyong kaligtasan, libre pa rin. Di po ba? Hindi natin binabayaran. Kung sabihin ng Diyos, mula sa araw na ito, kailangan ng bilihin ang inyong kaligtasan, yung pagkakyat ko sa langit, ang bayad 1 milyon. Aba, wala nang makakapunta sa atin kasi hindi naman tayo mga milyonaryo. Pero binili na nga ng Panginoon. Kaya pwede pa rin natin sabihin, salamat Panginoon. So napakaraming dahilan para tayo magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa kabila ng mga pinagdaanan natin ng mga nakaraang taon, meron pa rin tayong pasasalamat at pag-asa sa Kanya. Kaya sabi nga po diyan, ang iglesia ay dapat maging daluyan ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Kasi po sa lahat ng grupo na tinatag ng Diyos, yung iglesia lang, yung tunay na iglesia ng Diyos, ang siya makapagpaabot ng pagpapasalamat, ito ba, pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Ang tatlo nga, sabi ko sa Isaiah 43 verse 21, nilalang, sabi ko ng Diyos, nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papupurihan. Yan po ang sabihin ng Panginoon. Ano ba yung kasunod? Pagpapasalamat pa rin. Pagpupuri at pagpasalamat, sabi po diyan, ay nalalapit sa atin sa iglesia, yung tayo sa Diyos. Yung sa awit 22, verse 3, basahin ko po sa inyo ang sinasabi dito. Tingnan po natin. Awit chapter 22, verse 3. Ngunit ikaw, sabi ng subulan, ikaw ang banal na pinararangalan. Siya po pinararangalan natin kayong umaga. At sa Israel, ikaw ay papupurihan. Sa English po sabi, ang Diyos ay naninira, God inhabits in the praises of Israel. Yun po sinabi, naninirahan siya sa bayan ng Israel. Kaya po ngayon, yung ating pong tema, pinamalimutan ay tribal. Okay? Nakita niyo po rito yung banners ng 12 tribes of Israel. Kasi sila po yung doon nanggaling ang ating Panginoong Jesus. Diba meron namin 2 anak, si Apo. Yun po yung, tinatawag po yan na tribal framework of Israel. So, hindi ko alam kung saan kayo kabilang. Ako po kabilang sa tribe of Judah. Kasi si King David galing doon. David din pangalan ko eh. Kaya, pinibilang ko yung sarili ko na kabilang dyan. Hindi naman po ako naging hari at ayaw ko maging hari mahirap. Pero po, salamat, ginawa po akong isang shepherd boy ng ating Panginoong Jesus. Yung ating mga, lahat po tayo na umaawit ngayong umaga, lalo na po yung ating praise and worship team, talagang binigay nila yung buong puso nila sa pamumunan. Kaya pwede po silang sa tribe of Levi. Kasi po, yan yung grupo na
umaawit sa Diyos. Kaya si Brother Levi, pwede rin siya sa tribe of Levi. Ayan. Kung kayo po naman ay maraming pinagdadaanan sa buhay, punta kayo sa tribe ni Jose. Actually, meron siya 2 anak na naging kabilang sa tribe. Yung Levi po, hindi na siya ipinila kasi i-distribute sa lahat ng mga tribo. Pero kahit na po si Jose, sabi yung kabila naman yung maraming mga problema sa buhay na pinagdaanan, alam po natin na itinaas siya ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Pero higit po sa lahat, tayong lahat galing talaga sa tribo ng Israel. Kasi yung Panginoong Jesus, nating tagapagligtas, Panginoon, doon siya ang galing. At tayo yung sinasabi rin sa Bible na bagong Israel, bagong bayan ng Diyos na tinawag nga po church o iglesia. Kaya tayo po ay naging daluyan. Kaya sabi, at naglalapit, sabi nga po yung pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat, parang magnet. Nabasa ko yun. Magnet siya na yung Diyos talagang maninirahan sa kalagitnaan ng iglesia na nagpupuri, sumasamba, hindi sila mareklamo, wala silang mga complaints sa buhay, hindi sila nagpo-complain kahit kanino. Kasi nga po, gusto nila papapurihan at paparangalan ng Diyos. Kahit 2 o 3, sabi po sa Matthew 18 verse 20, ang Diyos ay maninirahan sa kanilang kalagitnaan. Yan po. Ano pa po ang kasunod? Number 3, pagpupuri at pasasalamat ay alay ng iglesia sa Diyos. Yun ang pinabanggit natin kanina. Praises and thanksgiving or sacrifices of the church to our Lord Jesus Christ. Maliwanag po yan. Lalo na po dun sa Hebrews 13 verses 15 to 16. Sabi po, kaya lagi tayo mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ng Yesu Cristo. Papuri at papahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Kaya po tuwing linggo, hindi lang po ngayong anniversary, but tuwing linggo po na pupunta tayo rito, ay lagi tayo nag-aalay ng ating papuri, pagsamba sa Panginoon. Na nagsisimula po nga sa pag-aalay ng ating buhay. Alam naman po natin yung Romans chapter 12, verse 1, di ba? Sabi ko doon, iaalay natin ang ating buhay sa Diyos. Isang handog na buhay, hindi lang tayo magpapatay, buhay tayo, binuhay tayo ng Diyos. At ito ay isang kapahayagan ng ating pagsamba sa Kanya. Po sabi. Ano ba po, kasunod natin? Nagsilang po ito. Pangalawa, lagi kayong magpasalamat sa Diyos, ano man ang mangyari, mayroon pa rin paraan, para tayo magpapasalamat. Ang Diyos ay may control pa rin sa lahat ng bagay. Pangalawa, palagi kayong manalangin. Yan po ay nasa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. So nananawagan po tayo na tayo pong lahat ay maging mapanalanginin. Hindi pa rin natin iniiwan yung isa po nating motto dito sa church na a powerful church is a prayerful church. Ayan. Tapos mga darating na panahon yung 21 plus o 20, hindi pa natin naabot yung 30 plus sa online prayer meeting. So pag-pray natin 7:30 hanggang 9 7:30 hanggang 8:30 sa oras lang ako inalalaan natin sa Panginoon. Isa sobra ng kaunti. Tuwing Sabado, pwede po kayo mag-attend ng online prayer meeting. Kung hindi nyo alam kung paano, magtanong-tanong po kayo sa mga may natin, FB at pwede kayo padalaan ng link ng Google link. Maraming po mga expert dito, yung mga nagre-reviews. Kaya-kaya nila pagpadala. Hindi ko napapanggitin kung sino sila. So, palagi tayong manalangin at meron lagi tayong pwedeng manalangin. Sabi nga po sa Efeso, di po ba yung ating tingnan natin, andyan na, Efeso chapter 6, verse 18. Ang lahat ng ito, lahat ng gawain mo, magkilala na yung laban natin sa Diyos. Ito sabi po diyan sa context ng Ephesians chapter 6, verse 18. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo ng may panalangin. So, lahat nga po ng ating ginagawa. Ngayon nga po itong anniversary na ito ay talaga pong ipinanalangin natin para pagpalain ng Diyos. Isinamo natin sa Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin po lagi, mula pagising natin sa umaga sa spirit of prayer tayo, hanggang tayo matutulog. Hindi naman lang yung ginagawa natin, pero we constantly communicate to God 24/7, sabi nga. Lagi kayo maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang sa Diyos. Pwede sabihin, Lord, tulungan niyo si Pastor Ting
sa kanyang pag-message na yung mother mo kasi ang kinakabahan. Kasi lahat ng tao nakatingin sa kanya. So pwede kayo umusa ng konting panalangin. Pagpalain ni Mamia, yung mga nanay na tatayo rito at mag-aalay ng kanyang special na ando pa sa salamat sa Diyos. So marami pa po. Ping may nakita kayo konti, pwede nyo ipapanalangin. Di po ba? Walang tigil na pananalangin ang ating program. So hindi po tayo maubusan ng prayer na sabihin na wala na akong maisip na ipapanalangin. Pwede kayo magpasalamat dahil kulde, pwede kayo magpuri, pwede panalangin ng pagkao na inyong maalala. Kayo nag-scroll kayo ng inyong FB, tapos pinakita kayo may birthday, panalangin nyo siya. Meron daw nag-post na kumanggain sa kanyang kapwa, panalangin nyo. So, napakarami po. Kaya sabi, lagi tayo manalangin. Ano pa po? Ang huli, magalak kayong lagi. Yun yung pangatlo. Napansin niyo po itong panawagan na ito ng Panginoong Jesus na Diyos na pinasulat kay Apostol Pablo. Lagi merong palagi. Pagpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Tapos ay manalangin kayo palagi. Yun ang challenging. Pangatlo, magalak kayo, okay din. Pero yung lagi, yun ang talagang mas nakikita lamang sa iglesia. Magalak kayong lagi. Yan po sabi sa ating pinag-aaralan. Of course, maraming dahilan para tayo magalak. Salamat sa Diyos. Marami tayong mga pagdiriwang, mga kaarawan. At ngayon na anniversary sa mga accomplishments ng ating mga anak. Diba? Pagka nakakuha ng medal, masaya tayo. Post natin agad sa FB para maraming mga matuwa, mga gano'n. At mapapurihan ng Diyos. So there are many reasons to rejoice, sabi nga po. Pero po, hindi naman lahat ng pagkakataon sa buhay natin sa ating paglalampay lagi, sabi nga straight line. Pamisa-misa, parang roller coaster, ibang misa, mababa, low tayo, pamisa naman may problema, pamisa naman ay narong mga kabigatan. So hindi lahat ng pagkakataon ay sabihin natin, paano ako magagalang? Marami akong pinagdadaanan sa buhay. Hindi naman pwede sabihin, thank you Lord, nagkasakit ako, di ba? Hindi naman pwede sabihin, salamat, Lord, nagkakalak ako kasi malaki ang problema ko. Ay, delikado yun. No? Kung saan tayo mapulot. Pero po, ang dahilan niya sinabi ng Diyos na magalak tayong lagi, magpasalamat tayong lagi, kasi meron binigay niya sa atin ng Diyos, sa atin na hindi po ba yung kagalakan ay galing sa Holy Spirit? Kaya yung kagalakan po, pag-ibig, nilagay na ng Diyos sa puso natin. Nandiyan na niya palagi. Okay? Kaya nga po yung mananampalatayang Kristiyano, mababaw ang kanyang happiness, ang kanyang kagalakan. Ito di ba kayo, lakas tumawa. Tanungin niyo yung aking misis, di ba? Pero po talagang madali kang maging masaya. Kasi nga meron kang built-in na kagalakan, kapayapaan, nagagaling sa Diyos. Ngayon po, pag mayroong mga events na kagaya nito anniversary, yung kagalakan mo sa loob, tapos sa labas, nadodoble. Kaya masaya-masaya ka, di ba? Pag pinagpala ka, masaya-masaya ka. Pag nakakuha ka ng trabaho, masaya-masaya ka. Pero, meron pa rin kagalakan sa loob. Ngayon po, yung mga happenings, narinig, pagsamantala lang, bukas wala na tayong anniversary, di ba? Iba na. Pakalobat na tayo. Pero itong kailangan mo, nandun pa rin hindi nawala. Nawala lang yung event. Ngayon po, kumisan man, dumarating yung mga problema. At kumisan di isa, marami pa, sunod-sunod, marating sa buhay natin. So nalulungkot din tayo, normal naman po talaga yun. Pero, meron pa rin kagalakan sa puso mo. Kaya tawag ako doon ay mixed feeling. Nalulungkot ka doon sa mga nangyayari na hindi mo gusto mangyari, pero masaya ka pa rin kasi nandun yung kagalakan na nasa iyong puso, na galing sa Diyos. At yung mga problema po naman, darating araw, mawawala din siya. So pag nawala yung problema, yung tunay na kagalakan mo, nandiyan pa rin. Kaya talaga sabi sa Bible, magala kayo lagi. Sabihin yung Panginoon, lagi akong magagala kasi binigyan mo ako niya. Iyan ang pagyayamanin ko sa aking buhay. Hindi pa nakakita ko, gano'n na nga sa mga post na
Nakikita ko bakit sila pag nagbe-birthday, ang daming handa. Bakit sila nakakapasya, tapos nalulungkot na tuloy, nalilipress ka. Hindi dapat ganun, kasi ang tunay nating kagalakan ay nagmumula nga sa Diyos. Okay? Saka sabi nga po na ang Panginoong Jesus, ang aking pastol ng Iglesia, hindi ako makangailangan, hindi ako magkukulang. Ni-resign na kanina, nakita ko, meron lang resign, parang proba, yung sabi ng isang anak natin sa lesson, si Jesus, saraming pastol, hindi ako magkukulang. Pinagkikita ko ang mabuti kung sinabi niya, hindi ako magkukulang. Pero hindi ako magkukulang. Pero hindi talaga yung anak ng Diyos, hindi yan nangkukulang. Hindi siya nagsasalita na masama sa kanyang kapwa kasi siya nga po ay may tunay na kagalakan. Pinagkakatiwala niya sa Diyos ang lahat. Kaya sa panghuli po, sabi ko rito, mag-alala kayong lagi, manalangin tayong lagi tayo magpuri sa Kanya dahil sa lahat ng panahon ng ating buhay, hindi lamang pag-anniversary. Bakit po? Kasi nga sa ating, sabi po diyan sa ulit, sa pakikipag-isa lagi sa Panginoong Yesus. Because we are in Christ. At dahil po diyan tayo ay nagagalak sapagkat ito ang kalooban pa ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya po, anong mga bagay na nagbibigay sa atin ng kalungkutan ngayong umaga ay sabihan ng Panginoon, magagalak pa rin ako kasi nakipag-isa ako sa inyo. Next lang po i-share sa inyo yung mga konting review lang po ito ng mga napag-aralan ng ating nakaraan. Ano mga dahilan at naging epekto dahil tayo nasa Panginoong Jesus? Tingnan pa natin yung ilan. Nung tayo nakipag-isa kay Kristo, because we are in Christ, we have the reason to rejoice and to give thanks, to praise and to worship. Because in Christ, I am loved by God. Diba? Minahal ako ng Diyos. Kung ikaw ay miyembro ng Iglesia, kabilang ka sa Panginoong Jesus, nararapat lamang magpasalamat sa Kanya. Because in Christ, I am forgiven. Ako'y napatawad ng Panginoon. Nandiyan po yan sa Biblia. In Christ, I am chosen. Sa maraming mga tao sa buong mundo, isa ako sa pinili ng ating Panginoong Jesus. So there's a reason to rejoice. In Christ, I am a new creation. Ako'y bagong nilalang. Di po ba? Yung dati mga bagay, nagsilipas na. Kumisan mo, may mga nagawa tayo nakaraan, may mga naranasan tayo nakaraan. Para bang minumulto tayo, mahirap makalimutan. Pero po, binago ng lahat yun ng ating Panginoon. In Christ, I am not condemned. In Christ, I am more than a conqueror. Ako ay makakatagumpay kay Kristo. Kung ba namang laban sa buhay, sinasabi po dyan, kung tayo sa Panginoong Jesus, magtatagumpay pa rin tayo. And there's a reason to praise, to rejoice always. Ano pa po sabi? Ano ba? Ano ba naghang? Ayan na po yung huli. Ha? Okay. Pero basahin ko na lang po sa inyo. Yung isa pa, yung John 1:12, alam po natin yun, di ba? In Christ, I am a child of God. Yan po pinakamaganda sa lahat. So ito pong dahilan, bakit ngayon pong umaga, hindi tayo mapipigilan ng pagpupuri at pagsambal sa Kanya. Dahil po sa maraming mga ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, hindi tayo mapipigil sa pananalangin. Kagaya po si Daniel, di ba, minsan na pinawala sila manalangin, nanalangin pa rin siya. Kahit na siya ay papakain ng sa liwan, nanalangin pa rin siya. Nagpupuri pa rin siya sa Diyos. Ano nga po itong ating maging buhay. Kaya muli po, magpapasalamat tayo sa mga bata na kita natin dito kanina. Maliliban at tututo na sila magpuri sa Diyos. Salamat sa mga gumagabay po sa kanila. Nahirap pong tumayo dito sa harap. Di po ba? Yung bata kahit di makakanta, makatayo lamang dito, malaki ang accomplishment sa ngayon. Sa kanya alam niya, nagpupuri siya sa Diyos. Salamat po sa mga teen, sa ating mga kabataan, sa mga youth, na masisigla sila sa maraming mga kabataan na kuminsan po ay mahirap mamuhay dahil sa pagkabataan ka, kailangan makisama ka sa sanlibutan. Ngunit naririto pa rin sila, iba kanilang pamumuhay dahil na po sa Panginoong Jesus. Salamat po sa muli sa mga young adults, young couples, kaya kabila na sila maraming mga trabaho pa sa bagay-bagay. Nakakapag-isip pa sila kung paano tayo makakapagpatuloy. Sila po yung, hindi lang naman sila, pero isa sila sa brain, sa utak ng mga nangyayari kaganapan dito sa church.
Tsaka nilang mga pag-lingkod. Minsan mag-text na lang sila sa akin, sabihin nila, pwede ba ito, Pastor? Naman magandang idea, ituloy natin po yan kada po. Salamat po sa mga magulang. Sa mga nanay, alam po namin, mga nanay talagang busy. Marami talagang trabaho. Maraming trabaho. Ulit salamat po, meron kayong panahon para magpugis sa Diyos. At saka sa mga iba namin mga tatay. Napakarami po tatay sa mundo, pero ilan-ilan lang. Lagi na outnumbered yung mga tatay sa church. Pero salamat po sa mga tatay na nanandigan. Mamaya po, awitin nila yung ang tanging alay ko. Di ba? Napakaganda po. Kaya purihin po ang Diyos ngayong umaga. Salamat sa kanyang gawa sa ating kalagitnaan. At pagpapatuloy tayo sa pagpupuri, pagsamba, pananalangin, at mamumuhay na may kagalakan dahil po yan ang pagkatao sa atin. At tutuloy natin yan hanggang sa walang hanggan. Kaya napakabuti po ng Diyos. Samahan niya tayo sa ating ako. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Yan ba yung sa Psalm 23 verse 6. Pero yung muli sabi, and I shall dwell in the house of the Lord forever sa kanalang. Lord, bigyan pa kami ng mahabang buhay. Kanina nga, bibiro ako sa baba. Pastor, sana meron ding special number yung mga pastor. Sabi ko, sige sa 50th anniversary. Boy, pakiyak. Pero purihin po ang Diyos, kanyang mga gawa, magpapatuloy tayo sa pagpupuri. Bago po tayo nagkaroon ng responso, magkaroon po tayo ng pananahimik. Purihin sa atin. Patuloy natin ating sarili sa pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat, hindi lamang po ng anniversary, kundi sa buong buhay natin. Mamuhay tayo ng may kagalakan, maging daluyan tayo ng kagalakan sa ibang tao, at higit sa lahat, pagalakan ng Diyos sa ating pamumuhay. Kolosas 1:9-13. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Happy anniversary, blessed in Christ by Grace Church! Woo! Woo! Dakilang Diyos sa kalangitan, muli ay nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyo dahil tunay na ikaw yung Diyos at Panginoon ng bawat sa amin. Salamat nga po o Diyos sa iyong kabutihan sa loob ng isang taon na pinagpala mo Panginoon ng Iglesia ng Blessed in Christ Church. Patuloy o Diyos na maasa pa rin kami sa patuloy mong pagtutustos sa mga pangailangan, Panginoon, ng iyong mga anak sa lugar na ito at maging o Diyos sa mga pagkilos mo sa bawat gagawin po ng iyong mga anak, lalo na o Diyos sa patuloy na pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po o Diyos sa buhay ng bawat mga anak mo sa lugar na ito, Panginoon, na patuloy na nagpapagamit para sa gawaing ito o Diyos. Maraming pong salamat, Ama, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan, sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, na ilinalagay sa aming mga puso at sa iyo po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and Amen. Wala kang katulad, O
like a God. There is no one like a God. There is no one like a God. There is no one like a God. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Sambahin ka, sambahin ka.